dito mga kaisla. Ng ng mga basura. So lalo po tayo ngayon ay yung Isla Boracay kasi yung mga isla sa gitna po siya. Sa gitna. Baka gusto niyo po ng scooter e-bike dito po na ako po yung puntahan nyo. Ako po si Joy sa Boracay Leisure Place po. Located po Bulabog, Back Beach. Wag po sa White Beach kasi bawal po. Sa lahat po main road paikot papuntang po. Ito po yung mga kaisla, magandang araw po sa inyong lahat. So mga kaisla, andito po tayo sa main road banda. Tayo po ay pupunta ng Bulabog Beach po. Tapos ipakita ko sa inyo po yung saan po yung simula dito ng yung daanan na papuntang Bulabog. Tapos sa White Beach tayo didiretso mga kaisla. So mga kaisla, at kung sino man yun na hindi pa nakaalam po ng Galaxy Club Galaxy po, ito po yung Club Galaxy dito po banda sa Bulabog, sa malapit po sa mga Aitas na PH po. So ito mga kaisla, ito po yung Galaxy na maganda, ito po. So yung bukas yung mga kaisla 8 o'clock ng evening po hanggang 4 AM po. Ito po. Ito po yung schedule ng Club Galaxy. Yan po. So mga kaisla, pwede rin po lalakarin dito papunta dito sa Galaxy po, galing doon sa Dimol. So mula lang Dimol mga kaisla, kasi po ay medyo malayo to konti. Siguro mga 10 minutes yung paglalakad mga kaisla. 10 minutes po. Ito mga kaisla, malaki yan sa loob mga kaisla. Yan. Kung sino man po ay may balak na pumunta ng Isla Boracay tapos magparty, ito po yung yung Club Galaxy. Tapos pwede nyo po i-research sa Facebook nila. I-research nyo lang po yung Club Galaxy page nila. Yan po. Pwede din po kayo yung mga pabuking mga kaisla sa mga table nyo. So yan mga kaisla, ito po yung main road na to. Ito po yung papuntang Bulabog kasi mayroon po dinadaanan dito. So tara mga kaisla, sana po ay sasamahan niyo po ako sa paglalakad. So dito, tapos papasok. Yan. Morning sir. So itong way na ito mga kaisla, papuntang Bulabog, tapos White Beach na yung harap dyan. Dito po kasi mga kaisla, every 100 meters may mga pulis po nakaposte. Nakatambay po. Bawat 100 meters na station, mayroon po nakabantay.
Ito mga kaisla. So mayroon po tayong kasalubong na mga pulis. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So yung mga pulis natin mga kaisla, nagro-roving yan dito. Paikot sa isla ng Boracay. Iba-iba rin yung mga grupo-grupo. So ito mga kaisla. Dito po kasi yung sighting rin to na kiteboarding area. So ginagawa po. So mula dito, yung White Beach ng Bulabog po. Ito mga kaisla. Ito po. Yan. So ganito po yung view ng Bulabog niya dito banda sa dulo. Pero mayroon po doon mga kaisla, oh. Mayroon pa doon. May mga bangka, oh. Kasi yung mga bangka mga kaisla, nagtatago yan dito. Pag once magabagat po kasi na mayroong bagyo na dumadating, so dito po yung tumatago yung lahat ng mga bangka, na malalaking bangka. So ito po yung White Beach talaga ng mahaba na sa Bulabog po mga kaisla. Try natin isa mga kaisla. Paano mo tinugan ta? So ayun mga kaisla. Ito yung kahabaan ng Bulabog Beach po. So yung dinadaanan ko kanina mga kaisla, yan po yung dinadaanan na pwede ka mag-walking doon sa ibabaw. Tapos dito rin po. Kasi po yung itong dinadaanan kanina, yung pathway na yon. So pwede tayo mag-bike mga kaisla papuntang Bulabog. Yun po yung dinadaanan ko na kanina. Dire-diretso po yung yung kalsada na yon. Yung pathway na yon. So bawal yung mga kaisla na talagang magmotor ka mag-ikot. Ito mga kaisla, try natin yung pumunta dito para makita nyo po yung yung dinadaanan dito. Mayroon din dito yung resorts mga kaisla. Ito pa kasi mga kaisla, ito po yung abandon na. Ito po, abandon na po ito. Tapos pinapalitan din ng hotel, kaso lang hindi pa kaya yung siguro na papagawa. Kanya milyon din. So ito mga kaisla yung ginagawa. Na bago to mga kaisla. Bago po ito. Hanggang ngayon po ay ginagawa pa to yung hotel na to. Ito po yung babaw. So ginagawa pa lang.
So ayun po yung pangalan ng hotel. Kung sakali po ay matapos na at saka mag-operate po. Ito naman mga kaisla, mayroon naman ditong bar. Ito po yung Kalma Cafe. So ito mga kaisla, pag amihan po ay dito po yung kiteboarding tsaka windsurfing po. Ito. So maglakad tayo mga kaisla. Ito po yung sinasabi ko na yung dinadaanan ko papunta doon. Dire-diretso po yan doon sa Bulabog. So dito tayo sa White Beach mga kaisla na maglakad po. Kasi pag dito ka mga kaisla, kahit saan ka dadaan, mayroon po mga entrance na maliit na may mga bakante. Ito pa kasi na part na to, wala pang halos hotel dito mga kaisla. Doon lang banda po. So tingnan nyo mga kaisla, diba yung minsan po nagsasalita ako doon na pag once sa amihan dito malakas, marami pong mga damo-damo at mga plastic po. Ngayon po kasi walang amihan dito, habagat na po sa kabila. So ibig sabihin yan po mga kaisla, pag once na walang hangin dito, super tahimik, wala tayong basura dito. Kasi nga ay doon tayo nakabase doon sa malakas ng hangin at alon. Kasi po yun ay yung mga basura doon galing mainland na sa baha po nanggagaling. Pag doon galing yung hangin papunta dito sa Boracay, dito po yung babagsak sa isla ng Boracay. Kaya po yung Boracay wala po yung mga plastic na dumi. Except lang po sa galing sa mga hotel natin, kasi po sa mga hotel natin mga ano nila, mga basura nila sinisegregate, tapos tinatapon doon sa mga area na para mayroon po kukuha ng mga dump truck. Kasi lahat po ng mga hotel ay mga basura dito ay nakasegregate po. So yun mga kaisla, pag dito wala kang makita dito ng plastic at mga damo na, kasi po na monitor lagi ito. Pag once mayroon pong amihan dito malakas, so halos lahat ng mga association dito rin naglilinis po mga kaisla. Dito rin po naglilinis. Kahit kami din po na every Saturday or Friday yung aming schedule. Kasi Friday to Saturday lang yung schedule namin mga kaisla. Kung mayroon kaming busy na Friday, sa Sabado namin ginagawa. Pag Sabado naman, inaano namin yung early ng Friday, yung clean up po. So lahat mga association naglilinis po mga kaisla. So ngayon mga kaisla, doon sa kabila po kasi habagat, malakas yung habagat doon. So yun po ay hindi po namin matapos-tapos yung mga basura galing doon sa mainland na galing baha po. Na po nga padpad doon sa White Beach natin. So pero ngayon po, na-monitor pa rin po ay palaging malinis. Pag umaga, malinis yan mga kaisla. Pagdating po kasi ng hapon na, yun naman, kasi pag hapon na, pa-high tide na. So ngayon kasi mga kaisla, low tide po tayo, low tide. Low tide po ngayon. Pag sa White Beach mga kaisla, so doon po ay na-monitor pa rin natin na maglilinis. Yung White Beach na yon. Kasi po ay yung White Beach natin nasa front po ng Dimol banda. Doon po yung binabagsakan ng turista natin na iba-ibang turista natin na lahi. Na mula Station 3 to 1, doon po sila pumapunta. So doon po sila nagkaka-relax din na picture taking, kasi po doon po sa kabila ay doon yung sunset. Pag dito naman po sa kabila mga kaisla, dito sa Bulabog po, dito po yung sunrise. Kaya every morning makikita po nyo dito, maraming turista na mapupunta dito mga kaisla. So ngayon po mga kaisla, nung sa White Beach, medyo malakas-lakas lang konti doon nga bagat. Pero yun po ay mga damo-damo doon, na-monitor pa rin po. Pag nakuha po namin yung mga basura na galing ng nakapadpad doon sa White Beach, kasi doon po nagpalutang-lutang yun sa mga gitna ng laot. Pag mayroon pong, lalo na po na malakas yung ulan, na halimbawa umulan siya ng 1 week. So, at saka may low pressure na bagyo, kasi ulan yun.
Tapos yung baha galing doon sa mainland na mga bundok at pumupunta sa White Beach. Yun po yung kasi nakabase doon sa mga basura natin na lumilipad doon na pumupunta doon sa tubig. Tapos palutang-lutang, pag saan po bubagsak, doon po yung babagsak ng ng mga basura. So lalo po tayo ngayon ay yung Isla Boracay kasi yung mga isla, sa gitna po siya. Sa gitna, kaya open sea. Yung White Beach ng Isla ng Boracay, open sea po siya. Kaya magabagat talagang doon yung nakaharap yung hangin na bagat. Saka ito rin yung Bulabog, open din siya. Walang isla na nakaharang. Ito yung Carabao Island. Ito nakaharang kaso lang hindi yung gagaling din yung hangin. Dito po nanggagaling. So ito mga isla, may mga turista na sakwa po nakaste. So ito yung White House na mga isla. So ang ganda ng buhangin, malinis. So isang grupo mga isla, buong pamilya po. Alam ko na eh. Kasi sabi din, wala. Wala daw sa solo. Hindi na ako confident. Paano pa to? Hindi talaga. So mga kaisla. So napansin niyo po na nandito po yung sailing boat. Yung iba po kasi na sailing boat pag umaga, dito po sila. Tapos po pag afternoon, pag kalmado doon, kunting kalma doon sa kabila, doon po sila naglilipat para mag-sunset po. So ito mga kaisla, dito po nang dadaking yung sailing boat para yung mga turista rin dito rin pupunta kasi po by area din po sila. Kasi hindi rin pwede na buong White Beach ng Bulabog ay masakupan nila. So kailangan nila po mag-space para magbigay din sa mga swimming natin. Pero yung swimming area natin mga kaisla, mayroon pong buya na puti. Kaya bawal doon pumasok mga bangka. Dito po kasi walang halos na naligo dito banda. Doon banda sa White Beach na. Doon banda sa harap. Mayroon daw isda mga isla. Dawe. Pasko guys, biyak. Actually mga isla ngayon pa umaga. Malakas daw. Malakas daw sa kabila yung bagat. So try natin mamaya din mag-vlog sa mamayang hapon po.
So mayroon ang shooting mga kaslaw. Newscaster ata to. So mula dito mga kaisla, itong puti na to, puti yung buya, mula doon po. So napansin nyo mga kaisla, dito yung swimming area. So bawal po dito yung bangka na makapasok po, para po ay mayroon tayong turista na maliligo dito mga kaisla. Kasi naghahamok mga kaisla. Hamok. Ito yung isa hamok. So mayroon dito mga bar mga kaisla. So ito yung niyog mga kaslaw. So walang turista na nagpa-picture. Kaninang umaga kaslaw, marami yan nagpa-picture dito. So ito mga kaslaw.
Dito po yung 7 stones mga kaikla. So nakauna na rin natin to yung 7 stone na to. Ito. Yung weather natin mga kaisla, umaambon ang buwan po. Kaninang umaga, umulan din. Group hug po tayo. Excuse me, madam. Group hug. Group hug. Tantang sa kamay. Burger ka harapan. Ito mga kaisla, itong niyog na to, ito po yung hihintay na mga bisita na ano, kasi pila-pila po dito. So mga kaisla, so yung turista po na papunta dito, yan po yung magpila dun sa niyog. Kaya mga kaisla, Ma'am, pa-picture kayo, ma'am. kano kuya? Kasi po mga kaisla, yung mga lantor na mga driver na e-trike, sila po yung gag-guide sa inyo na papunta na bawat destination po na puntahan nyo. So pwede rin po kayo na mapapicture doon sa driver kasi alos lahat ng driver din na marunong na mga picture. Sarili niya.
Magkayak kay madam. Crystal kayak madam. 100 lang madam. Tamakas lang. Para po dito na kumakain ng sirchin po. Try natin yung video natin tamakas lang. Dito po kasi mga isla, mayroon po tayong dito na lokal na nagbibenta po ng sea urchin. Pwede nyo po i-try pag pumunta kayo na dito po sa Ulabog Beach po. So isang piraso mga isla, 25 pesos po. Sila malakating parang kumito. Ay, airport mga isla. Pwede kami mag-ilaw. Ay, ano makatayon? So dito mga isla, yung drop niyo dito po banda sa Isla Boracay nito mga isla. Po, dami ng turista dito mga isla pupunta po. So ito rin mga isla, ang Isla Boracay na to, pinapilahan din po.
Ito mga kaslaw, ito yung pa-picture, yung pila doon. Ganon din po doon sa niyog na yon na napipilahan din. Pero yung atin sandcastle mga kaslaw, pinapilahan din. Pero depende rin po sa turista natin. Kasi yung sandcastle po natin, maraming area po. Nasa White Beach po ay mula lang po sa sa grotto hanggang Biya po tayo. 6 na sandcastle lang po doon sa White Beach. So ngayon mga kaisla, maglakad pa tayo papuntang activities area. Ito na mga kaisla, mayroon natin drone kasi dito. Yan po yung human drone dito sa Isla Boracay. Ano po, talagay. So dito po kasi mga kaisla sa isla ng Boracay, marami na po na gumagawa ng human drone. So yung iba mga kaisla, kumukuha po ng human drone yung mga taga rito po ay hindi naman po nagbabayad yun. Nagdo-donate lang o susa po nagbibigay yung mga turista natin. Hindi po yan sila humihingi. Yung mga turista lang na kusa ng bibigay sa kanila mga kaisla. So ito mga kaisla, mayroon po tayong e-bike na nakita po. So itanong natin kung magkano yung renta mga kaisla, para po ay sakali magpapunta kayo dito sa Isla Boracay, alam nyo po. Ito po e-bike. Ito po yung page nila mga kaisla. Pwede kayo mapabook dito. Tapada ang kaisla. Tanong kayo. Ma'am, pwede magtanong. Magkano po yung per hour nyo ng e-bike po? Magkano po yung per hour? Per hour nyo po? Ito mga kaisla. Ito po. So, yan mga kaisla, contact nyo lang yan. Yan. Pag sakali pumunta kayo ng Boracay, yan po. Para may activity kayo pumunta dito mga kaisla. Ma'am, thank you Sige po. Mga kaisla, dito po yun sa Bulabo na area. Palapit po sa Isla Boracay. So, sila ni Madam ay mag-assist sa inyo at mapapresyo na lang kung may discount, kung gusto nyo yung discount. So, ano masasabi mo ma'am sa para mag-communication mo yung ating mga turista para magsakali pumunta din ng isla ng Boracay? Kung gusto niyo po pumunta dito, malapit lang po kami sa La Boracay. Kung marami po kayo or grupo po, magbibigay po kami ng discount. Magbibigay po kami 500 per one person. So, saan yung destination nila ma'am? Kahit saan po. Kahit saan? Pwede po sa Kihol? Opo. Yun. Kasi naman po helmet lang naman po yung kailangan po. Okay. So mga kaisla, pwede po kayo makapunta ng Kihol. Ito maganda. Hello po.
po, baka gusto niyo po ng scooter e-bike dito po na ako po yung puntahan niyo. Ako po si Joy sa Boracay Legend Racing po. Located po Bulabog, Backbeach po. Number niyo, ma'am. Um, So, may number po siya mga kaisla. So, hintayin na natin. Hindi niya po na solo yung number niya. So, ito mga kaisla. ito po. Yan number niya mga kaisla. Contact nyo na po yung number namin sa 0906-357-6118. Meron din po kaming Facebook page with Boracay Legend Racing. Meron din po kaming WhatsApp. Okay. Ma'am, thank you. Thank you po. So, mga kaisla. So, wala na kayong problema. Puntahan nyo lang si ma'am tapos magtanong dito. So, para alam niya rin yung pangalan ko. Ito mga kaisla. Yan. Maganda yung mga kaisla. Pwede nyo ikutin yung yung buong Boracay mga kaisla. Sa main road lang kayo dadaan. Huwag po sa White Beach kasi bawal po. Sa lahat po main road paikot papuntang po. Ito po yung yung pwede yung puntahan. Yan yung po yung mapa. So mga kaisla. Ito po yung Yan. So ayun mga kaisla, interview po natin yung pagmahala dito sa mga e-bike. So pwede po kayo mga kaisla na kahit walang lisensya po, allowed po kayo mag-drive. Kahit walang lisensya po. So pwede kayo makapunta ng Kihol po Beach kasi medyo mabilis na rin mga kaisla yun. Actually mga kaisla, tinanong ko po yung magkano po yung talaga yung isang araw nila na 12 hours na magrenta po. 3,500 po mga kaisla. Yun, mura yung mga kaisla. So pwede po kayo mapabook na early para nyo rin yung para maka-discount kayo mga kaisla. Yung weather natin mga kaisla, umulan po. Maampon. Puntahan natin mga kaisla sa activities na area mga kaisla. So mula na station 3 to 1, dito po yung station ng mga activities area. Lahat po ng activities na sa tubig na halimbawa na highland hopping, snorkeling, jet ski, parasail, yoy po, pananabot. So dito po yung sakaya natin mga kaisla. Mga kaisla, ito bagong dating yung turista. So dito tayo mga kaisla. Okay. Saka kami mag-aantay. Dito ba kasi mga kaisla? Pwede po kayo makahingi ng discount kasi po low season ngayon mga kaisla. So marami pong mura. Pwede po kayo makahingi ng discount.
Medyo malakas-lakas yung ulan mga kaisla. Tago muna tayo. Ay, duda ko yan, no? Tagalan dito sir, kasi nagano pa sila yan. Para Tawag ka ba? Hindi pa naman speed agad may platform naman po doon. Meron tayong tabayan, doon tayong dalawa. Umaambon mga kaisla. Ay, alam mo yun. Na-briefing niya yun. Tayo pa dito tayo dito. Ay, mga puti rin. So ayan mga kaisla, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa panonood mga kaisla. Kasi po ay malakas na ulan ngayon.